Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. So yun nga mga kabi, ayan, nagpatungan na yung dalawa natin na panglaban, yung south. Ayan, so yung dalawa natin na panglaban. So hindi muna natin sila gagalawin para makapagpahinga. So bali kanina nag-training nga yung kalapati natin, yung mga panglaban natin ng south. So nakauwi naman. So bali tatlo na lang yung panglaban natin ng south. So parang 6 ata to. So bali tatlo na lang ang natira sa kalapati natin. So yung original nito na bilang ng kalapati natin siguro nasa 10 ata o 9. So yung kalapati natin sa mga matagal na nakasubaybay sa atin, ayan, so tumae pa ng tubig. So okay lang yan pagka ganyan mga kabi. So sa mga nagsasabi na masama daw sa kalapati yung tumatae ng purong tubig o yung talagang mamasa-masa, so okay lang naman yan kapag ka umiinom yung kalapati nyo, lalo na pagka sa umaga hanggang hapon, pwede yan. So kailangan sa gabi tuyo na yan, kinabukasan ng umaga kailangan tuyo yung ipot ng kalapati nyo, kasi hindi na nakakainom sa gabi yan. So yun yung titingnan nyo, yung pagka gising nyo ng umaga, titingnan nyo yung ipot nila para makita nyo kung maganda yung ipot. Pero sa ngayon na ganyang araw nga, o kumbaga pahapon pa lang, lalo na pagka may access sila sa tubig, so normal lang yan, lalo na kapag galing nga ng race. Ayan, so galing din sa sakit to yung mga kalapati natin na to mga kabi, tinamaan ulit sila ng sakit. So buti nga nakasurvive yung kalapati natin. So dalawa yan, dalawang blue bar saka isang choco yung nakasurvive sa training nga ng mga kalapati. So napakarami nga mga nagkakasakit na kalapati ngayon at nagkakamatay. So hopefully yung sa atin hindi tamaan ng mga malubhang sakit, saka maabot sana ng derby. Ayan mga kalapati natin yan. Ayan. So yung ibang kalapati dito, kalapati nung kasama natin. So yung choco natin siguro nasa loob niyan. So titingnan natin mamaya. Pero i-update ko nga kayo dahil meron tayong good news, kasi nga meron tayong nabili na puti na kalapati, kaso medyo bata pa. So hindi lang pala medyo bata pa talaga yung kalapati. So update ko muna kayo sa mga breeder natin, tapos panghuli na natin na update yung mga puti natin na kalapati. So ito nga mga kahabi, yung classic racing homer natin na hen. Ayan, so pinares natin itong pumuputok na yung ilong na blue bar natin. Ayan, so hindi ko alam kung pares na tong dalawa na to. So namatay kasi yung homer natin, nakapares na itong choco natin, yung talagang putok-putok na ilong. Di hamak na mas malaki ilong dito. So kaso mga kahabi, ayan, wala naman na tayo magagawa ron, kaya ang ginawa natin, humanap na lang tayo na medyo malaki yung ilong. Ito mga racing to. So yung sa mga oldies ba o yung mga 90s na nag-aalaga ng kalapati, alam yan yung mga tinatawag na homer racing. Yung mga racing, ito yung mga medyo malaki lang yung ilong. So hindi katulad ng mga homer na talagang medyo mas malaki, di hamak na mas malaki yung ilong ng mga homer kaysa dun sa racing. Pero yung racing medyo malaki yung ilong. So yun yung mga tinatawag nga ng mga kumbaga katawagan ng mga 90s na o yung mga 90s na nag-aalaga ng kalapati, mga kaidarang ko. So ayan, yun nga mga kabi, medyo malaki yung ilong ng mga kalapati, ayan, mga racing ganyan. Puputok-putok na rin. Pero hindi katulad nito, ito medyo malaki ilong nito, hento. Kaso makinis siya. So dalawa kasi yung ilong ng kalapati na tinatawag na homer, sa mga nagtatanong sa atin. Bakit daw hindi naman pumuputok-putok yung ilong ng hen natin, tinatawag natin na homer. So dalawa kasi yung homer mga kabi. Yung homer na pumuputok yung ilong, katulad nga nito, ito pumuputok yung ilong nito, kaso hindi to ganun kalaki. Meron ding homer na makinis yung ilong, kaso palapad yung ilong nila. So ito yun. So sa category na palapad yung ilong, ganito yun. Ayan. So mahahambing nyo sila dun sa mga parang GBH o yung German Beauty Homer. So kung nakakita na kayo ng German Beauty Homer, yung ilong nila palapad, hindi paputok. So hindi sila pumuputok, hindi katulad ng mga Homer na talagang literal na Homer na medyo malalaki ilong o yung kalakihan talaga ilong. Yung mga old line ba na Trenton, so kung nakakita na kayo nun mga kabi, yun yung Homer talaga na malalaki ilong. So yung mga old line na Trenton. So sa mga nag-aalaga ng kalapate, Trenton lang talaga ang homer. So para sa akin yun lang ang homer talaga na pinanggalingan na kalapate. Yung kapag may Trenton line kayo na kalapate, yun lang yung homer para sa akin. Yung mga kumbaga homer na malalaki ilong, yung mga pumuputok, hindi yung katulad ng iba na homer-homeran. Ayan. So
So yan yung pinagpares natin. Tapos ito yung isa natin. So wala nga si Milya, ito 7th overall to. Tapos ito nga yung lahi ng kalapati natin. Ayan. So Speedbird, mga Falcon line natin mga kabi. Ayan. Tapos ito. So bali 2 points nangyari dito mga kabi sa ating Tacloban. So hindi ko pa na-check yung messenger natin o yung Facebook natin na isa. Kung may nag-message na sa atin na gustong umakwire nito. So nag-post nga tayo nung nakaraan na baka ibenta natin to. Yung anak na itong dalawa na to. Ayan. So ito yung 2 times Tacloban, tapos 2 times Norte. Tapos ito naman yung 1 time Norte, tapos 1 time Camiguin Island o Palawi. Palawi ba yung tawag doon? Palawi Island. So hindi ko alam kung ano yung basa doon sa Palawi. Basta island dyan. So sa Camiguin mga kabi. Ayan. So Norte. Special race. Tumawid din to ng dagat. Kaya bali tawid dagat. X tawid dagat. So bali pares tawid dagat yung lahi nito. Pares na champion line din to. Ito multiple champion yung lahi nito mga kabi. Ito rin. Ayan, so Tacloban naman to. Second overall ng Tacloban yung lahi nito. Ito Norte at South bumibira yung lahi nito. Bali ang tatay nito. Ito yung 7th overall champion. So bali ito ang kapatid nito, first, third, fifth, 7th overall champion. So apat sila na magkakapatid na ganun nga yung naging ano. So yung pera pa yung mga lagpas ng 10th overall, halimbawa 10th overall, 11, 12, 13, 14, 15, pera pa yung mga kapatid na yun nito. So ito 7th overall lang to mga kabi, yung na-acquire natin. Ayan. So yan nga yung mga kalapati natin na breeder. Ayan. So yan lang yung binibreed natin. Bali binibreed pa tayo, maghahanap pa tayo ng breeder ng puti. So meron tayo nakakita na kulay puti, kaso hindi ko nga nabili kasi hindi ko nagustuhan. So papakita ko sa inyo yung kulay puti natin na napili nga. So bata pa, pero papakita ko na sa inyo mga kabi para makita nyo yung before and after na picture nung puti natin na kalapati. So ito nga mga kabi, yung dalawang puti natin na kalapati, young bird pa. So sasanayin pa to mga kabi. So yung isa pwede natin na ipangkarera, yung isa hindi nga natin pwedeng pangkarera kasi parang clip ring lang ang nangyari dun sa singsing ng isa kasi medyo may bitak yung singsing niya. So yung isa lang bitak yan. So parehas na nakakalbo. Bata pa to, mga naglulugon niya mga kabi yan. So sana masanay pa natin. Ayan. So mura lang natin na-acquire tong dalawa na to, pero maghahanap pa tayo ng breeder nga na kulay puti. So kailangan makahanap tayo kasi pagka ito ang hinintay natin 6 months pa to mga kabi, masyadong matagal. Ayan. So kailangan mapagparami tayo ng puti, mga 20 puti siguro mga kalapati natin pwede na. Ayan. So para makapag-out din tayo ng mga kulay puti na kalapati. Mabili kasi ito yung mga puting kalapati. Ayan. So mabili yan lalo na dun sa mga may kinakasal. Ayan. So mabili ito yung mga ganyang kalapati. So hindi nyo kailangan na gumastos ng malaki. Tapos takaw tingin pa sa mga bata o sa mga kahit na matatanda yan. Malinis kasi tingnan. Lalo na kapag hindi nyo hinahawakan. Ayan, nakita nyo naman siguro ito. So bata pa. At saka medyo marumi ito mga kabi. Pero pagka tinignan nyo yan sa picture, nakita nyo siguro sa video, medyo maputi na nga. Ayan, so hindi kasi hinahawakan to. Hindi na namin hinahawakan to. So ayan, nakita nyo naman siguro. Sasama rin to sa mga flyer natin pag tagal-tagal at sasanahin niya. So bubunutan ko to ng pakpak para masanay pa natin. Kasi kapag hindi natin binunutan, baka bumalik to sa dating may-ari. So malapit lang siguro yung dating may-ari na to mga kabi. Ayan. Ayan, gandang kalapate mga kabi. Maganda rin to. So nahipo ko rin yung lahi nito, yung dalawang lahi na to mga kabi. Medyo malaking ibon, malaki katawan. Mapares nga na puti. Ayan, purong puti talaga yan mga kabi. So ito nga, ito yung matagalan natin na project na breeding. Kaso young bird pa yung nabili natin ngayon. So maghahanap pa tayo ng mga puti talaga na breeder para makapagparami tayo. Matagal kasing magparami kapag bata pa yung nabili nyo. So 6 months pa to mga kabi, pinakamabilis. Ayan, so napakatagal pa nun pagka 6 months ang hinintay nyo at magbre-breed nga kayo, balak nyo mag-breed tapos bibili kayo young bird. So kapag bibili kayo at gusto nyo pala na magparami ng kalapate, mas maganda kung breeder ang bilhin nyo, wag yung young bird. Pero kung maglalaban kayo ng kalapate, mas mainam kung young bird na kasi
young bird, sasanayin nyo yan eh. Mabilis yung malalaman kung masasanay nyo. Kapag kasi bumili kayo ng breeder, so tama, mabilis kayong magparami, pero hindi nyo malalaman agad kung masasanay nyo kasi matagal yung proseso. Kumbaga, mag-iitlog pa yan, magpapares, mag-iitlog pa yung mga kalapate. Ayan. So, hanggang dito na lang yung video natin at in-update ko nga lang kayo sa kalapate natin. At sa susunod ulit na video, so malapit na yung mga long weekend nga natin na mangyayari kasi nga magkri-Christmas na tapos New Year. So makakapag-update tayo ng medyo maraming video sa mga susunod na linggo kapag na uwi tayo ng matagal-tagal. So hanggang dito na nga lang yung video natin na happy flying sa inyo. At in-update ko lang kayo dun sa mga panglaban natin at dito nga sa matagal na natin na hinahanap yung kulay puti nga na kalapate. Ayan. So happy flying sa inyo. God bless.